5 bagay na dahilan kung bakit nawawalan bigla ng interest ang isang lalaki sa'yo. Kasi minsan na-question ka or nagkakaroon ng doubt sa'yo or nai-stress ka na kasi bakit kaya biglang nawalan siya ng interest, hindi na siya masyadong nagchat-chat sa akin, hindi na siya masyadong tumatawag sa akin, or bakit nakuha niyang nakipag-flirt sa iba, or bakit hindi na siya nakipag-flirt sa akin, bakit. I hope po na masagot sa video na ito kasi i-share ko po ang 5 dahilan at common na dahilan kung bakit po nawawalan ng interest ang isang lalaki sa'yo. And I hope na meron kang magagawa sa situation mo na yan, and I hope na merong improvement sa'yo at merong pagbabago sa'yo. So kung gusto mo malaman, simulan na po natin. Number 1 po, kung bakit nawawalan siya bigla ng interest is that dahil sa nawala yung value mo sa kanya. Bawat tao po, kung bakit tayo nakikipagrelasyon, kung bakit tayo nakikipag-connect sa isang tao, kasi may value sa kanya na kung saan alam natin or nagbibigay ng something sa atin also in return. Like pleasure or something na, may magandang naibibigay sa atin. Ang problema, kapag nawala yun, mawawalan din siya ng interest sa'yo kasi wala nga yung value na sa'yo. Kaya napakahalaga mga kapatid, kung ano yung value mo sa kanya, make sure na ikaw lang ang nakakapagbigay iyon sa kanya. Make sure na hindi yun mawala sa'yo. Make sure na palagi or may consistency na binibigay mo yon sa kanya in order para ma-maintain yung value mo. Kasi kung nawala yun, then what's the point? Of course, mawawalan din siya ng interest sa'yo. Actually, vice versa po ito mga kapatid. Vice versa po ito mga kapatid. Like for example, may time na malaki yung halaga ng sasakyan, just like this. Pero may time na walang halaga yung sasakyan, kundi motorsiklo ang may halaga. Especially kung makitid yung daan, kung maiksi lang ang daan, hindi malapat, hindi makakadaan, useless yung mga ganito kasi wala nang value. So, hindi po porke mga kapatid na may value ka ngayon is that maging komportable ka na forever ka nang may value. Make sure na improve yung value mo, and make sure na hindi yun yung mawala. Make sure na palaging nare-receive niya pa rin yan sa'yo. Kasi most of the time, kung wala na, kung nabura na, hahanapin niya yan sa iba. Okay? So, proceed na po tayo sa number 2. Is that nawawalan ng interest ang isang lalaki sa'yo kasi walang deep connection sa inyo. Especially ito sa mga baguhan. At hindi lang sa baguhan. Worse nga, merong mga mag-asawa na walang connection Kumbaga, sex lang, family lang, trabaho, yun lang. Wala talagang connection. Hindi nila kilala yung kanilang partner. Hindi masyadong nag-uusap, walang closeness kasi walang connection. That's the problem. Kasi kapag ganyan kapatid, mawawalan talaga ng interest ng isa. Wala nga connection Kapag may darating na bagyo, mababagyo na lang yan. Kasi yung root niya is that hindi malalim. At kunti lang yung root. So, ang isang relationship na hindi malalim at kunti lang yung root or yung pinag-ahawakan ninyo, madaling masira yan, madaling madry yan, madaling mamatay yan, at madaling mawalan ng interest sa kanya. Especially kapag sex lang yung dahilan ng relationship nyo, there will come a time na mauumay yan. Dahil sa walang connection sa inyo, mamamatay, madadry. So make sure na establish, especially emotional connection. Especially emotional connection. Kilalanin mo yung partner mo, i-connect mo yung sarili mo sa kanya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, financial man, emotional, social, family, sa lahat ng bagay. At hindi lang sana sex yung connection nyo. Sa lahat ng bagay, make sure na i-involve mo yung sarili mo sa kanya. Make sure na ipakita mo na meron ka palagi sa kanya, na merong magbaback up palagi sa kanya. In that way, nagkakaroon kayo ng mas malalim na connection, mas maraming connection, and kung darating man ang bagyo, kung darating man ang pagka-dry, hindi yan mamamatay, hindi yan masisira kasi mayroon connection at maraming connection. Malalim ang connection at maraming connection. Lagi niyong tatandaan yan, okay? So, next, proceed na po tayo sa number 3 na dahilan kung bakit nawawala ng interest ng isang lalaki sa'yo is that dry ang sex life nyo. Yes, sinasabi ko na hindi lang sana sex ang connection nyo, pero
Kapag dry din yung sex life nyo, especially sa mga mag-asawa, most of the time, mawawalan niya ng interest. Most of the time, hahanapin niya yan sa iba. Especially sa mga babae na panay maraming rason at maraming dapat ipagawa before niya ibigay yung kanyang katawan sa kanyang asawa. Listen, asawa mo yan, meron siyang karapatan na mag-insist ng sex sa'yo. Yun ang katotohanan. Masakit yun at alam kong maraming matitrigger dito mga away sa akin, pero yun ang katotohanan. The Bible says, you and your partner become one. Nag-iisa na. Wala ka ng karapatan na ipagbawal ang iyong sarili. So sinasabi ko ba na kailangan na pilitin ng isang lalaki na i-force ka makipag-sex sa kanya, yung asawa mo? No, of course. I advise mga lalaki na suyuin ka. I advise mga lalaki na i-treat ka emotionally. Kunin yung emotion mo, idaan ka muna sa salita, sa usapan, sa date, bago makipag-sex sa'yo. Pero, kung gusto niya yun, wag mo sanang palaging pinagbabawal na kumbaga na parabang sa'yo lang yan. No! In that way, sa mga bagay na ginagawa mo, mawawalan niya ng interest sa'yo. Hahanapin niya yan sa'yo. Tsaka ka magtatakang bakit nawalan siya ng interest? Bakit pa siya naghanap ng iba? Entitled ka kasi masyado na kailangan ganito, dapat ganito. Sometimes kailangan mo mag-adjust. Sometimes may mga quickie. Sometimes, ang babae na masyadong madamot sa sex life sa kanyang asawa, trust me, madali ka lang ipagpalit. Kaya nga, ina-advise ko sa inyo, especially nga sa mag-asawa, na become a flirtatious. Or sometimes, makipag-flirt ka sa partner mo. Sometimes, ikaw maunang gumapang. Sometimes, ikaw yung maunang mag-initiate. Not just all the time. In that way, trust me, pagiging wet yung relationship. Palaging basa yung relationship nyo. Hindi magiging boring yung relationship nyo. At palaging nandyan yung kanyang interest. So, especially when you're trying new positions, new styles, and new way, you discover your partner kasi sometimes akala natin sa una lang masarap ang sex. Pero ang katotohanan, habang tumatagal, mas lalong sumasarap. Especially kapag dinidiscover nyo ang bawat isa, nag-a-adjust kayo at kung ano yung mga mas nakakasarap sa partner nyo, yun yung i-discover nyo, yun yung palagi nyong ginagawa. Trust me, mas nag-e-enjoy yung sex. Mas nag-e-enjoy yung sex sa life nyo. Okay? Number 4, na dahilan kung bakit nawawala ng interest ng isang lalaki sa'yo, because of long-term relationship effect. I don't know ang exact na term or word para dito, pero let me explain to you kung ano ang long-term relationship effect. Kasi bawat relationship, most of the time, ganitong senaryo, sa una lang may excitement, sa una lang merong yung feeling, sa una lang meron yung kilig, sa una lang feel mo, palagi kang kinikilig, palagi mong namimiss, pero habang tumatagal yan, mas lalong nadadry or para bagang nawawala yung mga feelings na yon. Although sa akin, personally, sa wife ko ngayon, baliktad kami. So na parang wala ang mga yon. Especially in me. Pero habang tumatagal, mas lalo akong na-in-love. I don't know, by God's grace, and I know that God is moving in our relationship because our relationship goes sweeter, deeper, and sweeter, deeper, and sweeter. Pero merong effect na ito na talagang pagdadaanan ng almost lahat ng relationship, especially kapag tumagal na kayo ng 7 years, 10 years, 15 years, 20 years. Kaya nga mapapansin nyo, yung mga issue, ayaw ko lang ma-involve sa Filmar, Andy, because I don't want na i-involve or pakikialaman ang relasyon ng iba. Sa totoo lang, nagbibigay ako ng advice pero buhay nila yon, and we don't know kung sino ang tama sa kanila. Hindi natin, wala tayo sa situation, hindi natin sila kilala. So, ang titignan lang natin dito is that tagal na nila na sa relationship, pero bakit nakukuha pa rin na mag-flirt ng iba, yung lalaki ganon or yung babae? Kasi nga may effect nga na habang tumatagal ka na nakakasama yung partner mo, parang nawawala yung feeling sa kanya, nawawala yung excitement, although andun pa rin yung mahal mo siya, pero bakit nawawala yung mga ganon? Okay? It's normal. It's normal mga kapatid. So, ang proper lang na approach ang may advice ko kung ano ang dapat nyong gawin. Okay, sa akin personally is that nilapit ko sa Panginoon lang lahat. Sabi ko, ang relationship namin ay sa'yo naka-centered. So, diyan ko nakita ang pag-grow pag-grow ng relationship namin, ng love namin sa isa't isa, kasi alam ko na ang Panginoon ay namagitan sa amin. Because sa totoo lang, ang relationship natin at sa Panginoon is that habang tumatagal, mas lalong sumasarap, mas lalong nagiging sweet. Yun ang personal ko experience. Hanggang sa nagmanifest, even sa wife ko, even sa family ko. And I'm so grateful sa Panginoon. So, kung ako sa inyo, allow God, let God be the center of your relationship. Let Jesus become your shepherd and your Lord of your family. And you will see, no matter how long your relationship is, kahit marami pa kayong mga pagsubok na darating sa buhay, magiging mas sweeter and stronger yung relationship nyo. Okay? And pangalawa,
Pangalawa na advice or approach na dapat yung gawin to overcome that long-term relationship effect is that make sure to do some exercise. You know, alternative activities or yung mga ibang activities, makipag-join kayo sa iba. Hindi sana palagi kang magkasama, ganun, kasi talagang maboboring kayo. Make sure na bigyan ng space. Meron na akong mga ginawa na video about sa mga ganyan. Para ma-miss ka, para bumalik yung mga feelings na ganyan. Okay? I-search nyo na lang sa YouTube or tignan nyo sa aking YouTube channel. Okay? Or sa Facebook page. And last but not the least, kung bakit nawawala ng interest ang isang lalaki sa'yo is that because your relationship is not Christ-centered. Like I said kanina, this is my personal testimony that nung dinicide ko na, Lord, ikaw po ang maging center ng relationship namin, doon ka nakita na nag-move ang Panginoon sa aking buhay, sa aking family. Nag-grow, nagiging sweeter and sweeter ang relationship namin. Kaya mga kapatid, sa mundong ito na punong-puno ng temptation, ng pagsubok sa buhay, without our Lord Jesus Christ, without your personal relationship sa Kanya, it is very impossible na mag-survive ka. Yes, you can survive, you can go, pero sobrang gulo, walang katahimikan, walang direksyon, walang patutunguhan. But when you are Christ-centered and your relationship with your partner is Christ-centered, trust me, guys, sobrang hirap ng buhay. Meron ang Panginoon na maglilid sa inyo at merong joy pa rin sa puso nyo. And you can able to flee from every temptation if you have personal relationship with the Lord. That's the truth. And that's the truth. That is why, and encourage you mga kapatid, kung sino man po sa inyo ang nahihirapan kung paano kilalanin ang Panginoon, let me pray for you. And I know God will touch you. God will send someone to bless you. God will send someone to lead you sa mga churches na talagang Christ-centered at talagang may kapangyarihan ng Diyos na nagmumove sa mga church na yan. Father, I pray for this person na gusto kang kilalanin. Panginoon, ilapit mo po or lumapit ka po or yung presensya mo po nawa ang kanilang ma-receive sa oras na ito. Panginoon, punuin mo po sila ng pagmamahal. Punuin mo po sila ng joy, ng peace. At Lord, remove them from their wicked and evil situation right now, in the name of Jesus. Father, I thank you that you love them. I thank you that you lead them, Lord. I thank you, Lord, that you increase them and prosper them in the name of Jesus. Amen and amen. So that's it mga kapatid. Sa video na ito, medyo nagra-rush ako kasi yung anak ko susundin ko pa sa school. So that's it. Maraming salamat po and God bless. Bye.